preparation nila. 3 weeks yung preparation. Alam ko po yung Bible quizzing. Kasi na-witness ko yung paano yan sinasagawa. Usually yan ay isang taong preparation. Tapos 3 weeks. Kasi si Sister Lisa, Bible quizzer po yan eh. Mga champion sila, National Bible Quizzing time namin. Si Sister Chris, yung kapatid ko, quizzer yun. Yung best friend ko si Pastor Alan, yung asawa ni Sister Darlene, mga quizzer yun. That time, with president ako. So sinasamahan ko sila, pag may mga championship, national, napunta ng Cebu, punta ng Bacolod, Baguio, kung saan yung championship. Nakita yung preparation nila noon. Kaya sabi ko, Sister Lisa, naging quizzer ka naman. Alam ko naman yung... Hindi mas mahaba yung... Ayun pala, mas mahirap na yung ngayon. Mas mahirap na yung mga question ngayon. Ano pa rin? Ay, doon pa rin naman yung mga question, kaya lang mas mahirap yung mechanics ngayon. Kasi dati, isang book, yun lang. Bawa, buong Acts, buong Acts. Eh ngayon pala, iba-ibang book. 3 weeks ang preparation, tapos mga buhay-buhay ng tsura. Oo nga eh. Nakakatuwa eh. First time nila, nagkikwento kasi kayo sa Lisa dahil yung first time nila, yung parang mga bata na inutusan ng suka, tapos napasali sa... Napilitan, nasend kayo kasali. So, congratulations, Sydney. Ganyan-ganyan ka lang, mas good ka. Si Josea, si Kenzie. Okay. So, meron silang district Bible quizzing at isa sila sa magre-represent sa ating section. Kaya lang, May 1, nataon ng meron tayong event po dito. Oo. Ay, isip namin, sino pasasamahin sa mga ito? Sister Tess, kasama siya dito. Kung si Pastor Joshua naman, kasama niya siya dito. Sister Mariel? Sister Teresa? Pwede? Okay, kung ay Sister Teresa. So, mag-provide na ng sasakyan pa. Natin sila doon. Kasi kung makalusot kayo dyan sa district, ang national ay sa Iloilo. Automatic na kasali sila. Automatic silang kasali? Pag sumali sa district, pag sumali sa district, win or lose, kasama sila sa national. Sumipot lang sila doon. Sabi tayo mga kapatid, yung sabi naman tayo. Okay. So, congratulations ha. So, malapit na po yung May 1. Tayo po ay maraming mga preparation pa na ginagawa. So, inasabi po ang inyong operation at ang inyong tulong sa ating po mga inaayos dito sa ating lugar. So, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Basahin natin ang ating text. Dito sa 1 Corinthians chapter 15. Paki-flash sa screen on verse 12 hanggang 21. 1 Corinthians 15. 12 hanggang 21. First Corinthians 15:12. Sundan ko ninyo mga kapatid. Kung si Kristo ay ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo.
16. Oo, at kami ay nasusumpungang mga singbulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, o binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, at tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Last verse. Sapagkat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. The proof of resurrection. Manalangin po tayo. Panginoon, samahan mo kami sa araw na ito sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa Ebanghelyo ng aming kaligtasan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, sa pag-aalay mo ng iyong buhay. Salamat sa muling pagkabuhay at sa pangako sa huling panahon na ang iyong mga anak na namayapa, maging ang mga buhay sa iyong pagbabalik, ay magtataglay ng isang katawang maluwalhati. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa. Salamat po sa iyong biyaya. Pinupuri ka namin sa araw na ito. Ito ay araw ng pagdiriwang, ito ay araw ng paggunita sa pagtatagumpay mo laban sa kamatayan. Lord, we worship you, we praise you. We honor your presence. Sa aming kalagitnaan, pinaparangalan ka namin. Ngayon, ikaw ay kinikilala namin hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat saan man naroon ang iyong presensya, saan man naroon ang iyong Espiritu ay merong kalayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. We praise you, we honor you, we worship you. In Jesus' name we pray. Lahat ng sabi namin. Praise the Lord. Okay. Itaas ang cellphone. Itaas ang cellphone. Lahat ng mga cellphone, itaas. Hindi, kailangan susunod sa akin lahat ng cellphone ay itaas. Paki-silent na yung cellphone. I-vibrate nyo yan, mga kapatid. It is very unethical, hindi lang sa loob ng church, wherever you go, when you're attending a meeting, yan man ay school, yan man ay sa lugar man yan, trabaho man yan, o sa loob ng ospital, o loob ng bangko, saan ka man naroroon, basta ito ay meeting, always set your cell phone sa silent mode or i-vibrate nyo na lang. Okay? In that way, hindi tayo makakadistract. Okay? Pag may tumunog, papalapon natin. Okay. Ready na kayo, mga kapatid? Nakaupo na po kayo. Ang central message ng Bible is about God's love. It's about God's grace. Yan yung sentro ng pinaka-mensahe ng Bible patungkol sa pag-ibig ng Diyos.
At ang pag-ibig ng Diyos ay pinamala sa atin, the highest expression of God's love, pinamala sa atin sa pamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang gustong anak. Now, the story about Jesus, hindi lamang nakasentro sa kanyang kapanganakan, na taon-taon sineselebrate ng mga tao, very big occasion ito sa Christianity, yung pag-celebrate sa kapanganakan ng ating Panginoon. But the Lord Jesus Christ commanded us to remember Him in His death. Alalahanin natin siya sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagdurusa. At itong dahilan kung bakit taon-taon ay ating inaalala, ginugunita ang kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. At kasabay ng pag-celebrate na ito ay ang celebration din ng mga Hudyo patungkol sa kanilang Pasko or Passover. Na siyang celebration nila ng paglaya mula sa kanilang pagkaibig sa Egypt. But we're celebrating the death and the resurrection of Jesus Christ sapagkat ito ay kwento patungkol sa paglaya ng bawat isa sa atin. So yung kamatayan, yung suffering, at yung resurrection ng ating Panginoon Kristo, ito yung central message ng Diyos pagdating sa kaligtasan ng tao. Ito yung kalupusan ng ating kaligtasan. Kaya na yung 1 Corinthians chapter 15, sa pamagitan ng Ebanghelyo, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, sa pamagitan daw ng Ebanghelyo na ating narinig, na ating sinampalatayanan, tayo ay ligtas. So dito nakasentro yung kaligtasan ng tao. Sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang Christianity ay hindi matatatag kung wala po nito. Hindi magiging matibay ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, ang ating mga aral, ang ating mga claim ay magiging self-defeating kung hindi nabuhay sa patay ang ating Panginoon Kristo. Kasi tayo ay walang pagkakaiba sa ibang reliyon din sa mundo ito. Na meron silang mga religious leader na kinilala, naging tanyag, na magaling magturo, according to them, nakapag-ambag ng malaking ambag sa kanilang kultura, sa kanilang lipunan, pero nung ito'y mamatay, hanggang ngayon, nananatili sa lipunan. At yun yung malaking pagkakaiba natin sa ibang reliyon. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, matapos siyang magbata at magdusa, ilibing, sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. At nabubuhay magpakailanman. Kaya ito yung pinaka-highlight ng ating paniniwala bilang Kristiyano. Na yung ating founder, yung nagsimula ng pananampalatayang ito, minsan namatay, pero muling nabuhay, at hindi na kailanman mamamatay. Bagkus kasama natin sa lahat ng panahon, at ipinangako niya na saan man tayo pumaroon, doon din siya doon. Ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan, bagkus sasamahan niya tayo, hindi niya tayo pagkukulangin. Ipinangako niya na sa ang lupalot na tayo ng mundo pumunta, naroon siya. Paano mangyayari yun? Kung siya ay tao. It is very impossible kung siya ay tao. That's why kinakailangan siyang mamatay. Kinakailangan siyang mag-resurrect. Kinakailangan niyang mag-transform into a glorious body
kinakailangan niyang maging katawan na nasa anyong espiritu. Bakit? Kasi hindi niya magagawa na pumaroon simultaneously sa iba't ibang dako kung siya ay tao. Pero ano sabi ng Bible? Now the Lord is that Spirit. Spirit siya. At sa dalawang man o higit pang nagkatipon sa kanyang pangalan, nasaan siya? Nasa kalagdaan. Kaya kung meron mang pagtitipon dito, siya'y narito rin, mga kapatid. Kung meron pagtitipon sa ibang lugar dito sa Laguna, sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa, kasabay natin nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, siya'y naroon din. Bakit? Because Jesus Christ is His Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya, kung wala ang teaching na ito, walang kabuluhan ang ating pananampalataya, paniniwala. Kung walang resurrection, kung ang teaching lang natin birth of Christ, kung ang teaching lang natin is about His miracle, kung ang teaching lang natin is about His message, then namatay siya, pagkatapos, wala. Nasa ilalim pa rin ng lupa. So kagaya lang tayo ng ibang reliyon na yung founder nila ay nanatili doon sa libingan. Pero ang ating Panginoon ay higit sa lahat. Siya'y dakila, siya'y makapangyarihan, siya'y walang kapantay. Siya ang founder ng iglesia, siya ang founder ng pananampalatayang ito, siya ang author and the finisher. Yes, amen! He is the captain of our salvation. He is the God manifested in the flesh. And He is the God dwelling amongst us. Now, sinasabi ng marami na yan ay claim nyo. Claim nyo lang yan. Kasi lahat naman ng religion was founded on a certain claim. Lahat ng religion, natatag yan sa pamagitan ng claim. Islam, claim niya na na-meet niya yung anghel. Diba? At sino yung anghel niya? Islam. Na-meet niya yung angel Gabriel, na kagaya ng anghel na na-meet ni Mary. The same angel, kinausap daw siya at itinuro sa kanya yung tamang pananampalataya. It's a claim. Ganun din ang ibang mga religion. Sa Christianity, maraming na claim. Ang sabi ng isang grupo, nagpunta daw siya sa isang woods, isang mga maraming puno, then doon encounter niya ang anghel ng Panginoon. Na meron pangalan yung anghel na ibinigay sa kanya, itinuro sa kanya kung saan makatagpuan ang copper plate na nandoon nakasulat yung mensahe ng Panginoon. Okay? At may mga witnesses daw. So it's a claim. Okay. Merong nag-claim na siya ang pinagmanahan ng lahat ng bagay. Siya yung appointed. Na siya ang may-ari ng mundo. May nag-claim naman na siya daw yung isinugo sa huling panahon. Na mandaragit. Naaakayin ang marami tungo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So maraming mga claim, mga kapatid. Patungkol dito sa resurrection, ito rin ang kanilang accusation sa atin. Yun ay claim lang natin. Yun ay claim lang natin. Pero tumahin natin ang sinasabi sa Bible at imbestigahan natin kung ang claim ba na ito ay logical,
kung ang claim ba na ito ay founded on truth, kung ang claim ba na ito ay merong mga patunay o ebidensya. Kasi ang pagsasalita isang bagay yan, pero ang pagpapakita mo ng mga pruweba ay iba rin yun. Iba yung sinasabi mong nakita ko ang Panginoon. Iba naman yung ebidensya. Ito yung picture. Diba? Ito yung patunay. Kaya nga, maliban na ikaw ay wala kang patunay o ebidensya na maipapakita, sa korte, hindi yun paniniwalaan. It's just a hearsay. Sabi-sabi lang. So ano ba yung mga ebidensya na tinatanggap? Number one is the eyewitness. Meron ba nakasaksi? Meron ba nakita? Number two is the physical evidence. Ano ba yung mga physical evidence? Hindi yung mga dokumentong nagpapatunay, yung mga papeles, mga balita, okay, mga sinumpaang salaysay, dokumento yan eh. Evidence yan. O mga object, mga gamit na may kaugnayan doon sa pinag-uusapan na yun. Ano pa? Meron tayong tinatawag na circumstantial evidence. Mga circumstansya na kaugnay, may kinalaman doon sa event na yun. Meron bang ganitong mga patunay sa Bible? Para patunayan na ang resurrection ay totoong nangyari. Yes. Number one is the eyewitness account. May mga saksi. May mga nakakita. At ang prinsipyo ng Bible, sa dalawa o higit pang mga saksi, ang bawat bagay ay pinapagtibay. Now, let's search in the scripture. Ano ba yung mga talata na nagsasabi patungkol sa resurrection ng ating Panginoon? Sino ba yung mga nakasaksi? Dito po sa Acts chapter 1, ganito mababasa natin. Sa verse 3. To this, sino yung this dito? Ang mga alagad. Ang mga disciples or apostles. To this, He also presented Himself alive. Nagpakita siya. Nabuhay. After His suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days, and speaking of the things concerning the kingdom of God. So merong mga patunay, merong mga eyewitness. Sino yun? Yan ba siya unang napakita? Di ba sa babae? Pagkatapos yung babae, may kwento. Kaya kung gusto niyo kumalat yung kwento, walang sinasabi ha? Walang sinasabi. Yung ibig ko sabihin, yung babae, evangelist. Ikinuwento sa mga alagad, nakita nilang Panginoon. Okay? So, nagpakita siya sa mga alagad. Sila yung unang mga witness eh. Nakasaksi. Ilan daw yun? Sabi, 12. Pero that time, patay na si Judas eh. So sabihin natin 11. Pero may mga babaeng nakasaksi. Nakita nila eh. Okay? So meron eyewitness. Ngayon, sabi ng ilan na skeptic at kumi-question sa claim na ito, sila daw ay nag-hallucinate. Eh, ano lang yan? Because of their frustration, because of their sadness, extreme sadness, o yung kanilang pagduluksa sa pagkawala ng ating Panginoon, naka-experience sila ng hallucination. Sino sa inyo nakaranas ng sa sobrang depressed ninyo sa pagkawala ng inyong mahal sa buhay?
parang nag-hallucinate kayo na isip mo, si tatay napakita sa akin. Pero actually, ano na lang yun eh, produkto ng yung imagination o isip. Oo. Pero iba ito. Bakit? Nakita nila mukha ka. Tapos nahawakan nila. Sister Sally, kung isang araw ikaw ay nananahin, bigla may kumapit sa balikat mo. At sinabi sa iyo, ako si Chris, kalaking saan ko yung makina. Nakita mo, nahawakan mo. Kung ikaw ay mag-isa na witness, at ikikwento mo ko kay Sister Carmen, sabihin ni Sister Carmen, Nay, makakain ba? Nakatulog ba kayo? Maliban lang sis, kung nakita din niya. Okay? And it is very impossible na isang event, lahat kayo nag-hallucinate. Ha? Lahat kayo na nag-hallucinate na nakikita niyo ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Thomas, di ba? Pala absent kasi, tsaka laging late. Hindi niya nakita yung unang appearance ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Maliban, kayo naman, patay na siya eh. Maliban na makita ko siya at maisuot ko ang aking dalirit at aking kamay, hindi ako maniniwala. Eh nagpakita ulit. Nagulat ngayon siya. Kaya sabi ng mga English, nagulat daw, Panginoon ko, Diyos ko. Pero, maging siya ay nasyak din. Bakit? Nakita niya. So it is very impossible na itong mga ito ay nag-hallucinate lang. Kasi nakita, ang sabi dito, He also presented Himself alive after His suffering by many convincing proofs. Ano yung mga convincing proofs? Nakita nila ng mukhaan, nahawakan nila, narinig nila nagsalita, at nakisalo sa kanila. Kumain. Sino gustong experience nyo yan sa inyong mga namayapan? Kakain kayo, may kain sa inyo. Posible yun. Pero, ayun nga eh, many convincing proofs appearing to them over a period of 40 days. Nagka-hallucinate ka 40 days? Eh, ang tama ng shabu, 3 days lang eh. Diba? 3 days lang eh. Pagkatapos nun, babagsak na yun, babalik ka naman sa normal. Ang tama ng alak, overtime lang. Pagdating ng umaga, balik ka na sa normal eh. Maliban lang kung baliw. Di ba? Pag baliw, talagang damage na, tuloy-tuloy yun. Baka hindi lang 40 days. Pero ito, 12, mga alagad niya, nakausap nila, narinig nila, nagsalita, nakisalo, nahawakan nila sa loob ng 40 days. Hindi yun hallucination. Ang sabi dito, speaking of the things concerning the kingdom of God, nagsasalita siya sa kanila, the same message nung siya'y buhay bago siya ipinako sa krus. The same message. He's talking to them about the kingdom of God. Kaharian ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 15, ito ang mababasa natin sa verse 3 hanggang 8. For I delivered to you as
of first importance, what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as it were to one untimely born, He appeared to me also. Nagsasalita si Paul. Kauli-uli ang nakita niya. Ano sinasabi dyan? So, nagpakita siya sa mga alagad. Sa alagad lang ba? Sa isang pagkakataon, nagpakita siya sa 500 mga tao. Alam niyo, ito lang yan eh. Logic lang yan. Kung hindi totoo yung claim ng Christianity na si Kristo yung nabuhay na manggulit sa mga patay, hindi ho lalawig, hindi mag-i-spread ang balitang ito kung walang eyewitness na nagpapatotoo. Kung walang eyewitness na nagpapatotoo. At kung ang eyewitness ay iilan lang, maraming mag-question yan. Maraming kukontra, maraming magtatanong, paano nangyari? Totoo ba yun? Eh, kayo lang nagsasabi. Pero ito, sa isang pagkakataon 500 mga tao, nagpakita siya. At sabi ni Paul, ang ilan sa kanila ay mga namatay na, pero marami pa rin sa kanila ang buhay pa hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, nung time na isinulat ni Paul itong Corinthians, which was around 40 years after the ascension of Christ, 40 years. Buhay pa yung ilan na mga eyewitness. At yung mga eyewitness na yun, nagpapatuloy. Kasi kung hindi totoo yun, hindi magpapatuloy yung mga kapatid. So, ilan ang saksi? Marami. Kaya kung paramihan ng saksi, mga kapatid, titindik ang kaso nito. Kung meron mang nag-question, kung meron mang nagdududa, at ito yung ina-address ni Paul sa Corinthian Church, because some of them are questioning the resurrection of Christ, kung totoo ba. Pero ano ang tugon ni Paul? Kung hindi ito totoo, hindi sana nagkatira ang Panginoon sa napakaraming tao. So the first evidence is the eyewitness account. The second evidence is the documents. Ano ba yung mga dokumento na nagpapatunay? Ano sabi dyan? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ano yung ebidensya? The Old Testament. Bakit ang ebidensya ang Old Testament? It was written. Nasusulat. Basahin ninyo. Hindi yan claim lang, hindi yan gawang kwento lang. Yung mga bagay na nangyari sa Golgota, sa krus ng Kalbaryo, yung pagdurusa, lahat ng mga bagay patungkol sa Mesaya, nasusulat yan. Naroon na sa lumang tipan, hindi pa yan nangyayari, isinulat na yan. Ano sabi dyan? And that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Kaya meron dokumento ng papatunay. Meron Old Testament. Meron Scripture. Sasabihin
sasabihin nila, yan naman ay pabor kasi sa inyo yung mga dokumentong yan. Kaya hindi yan valid argument. Kasi inyo yan eh. Kayo ang gumagamit ng mga books na yan. Pero tandaan natin, merong mga extra biblical source mentioning the historicity of Christ. Sinusunod ito. Marian si Josephus. Roman historian, a Jewish historian under commissioned by the Roman government. Naisulat na sa kanyang dokumento na meron tinatawag na Kristo na nag-gain ng maraming follower. Na rin si Tacitus, another historian, kagaya ni Josephus, na nagsalaysay ng mga pangyayaring kaganapan during the first century. Nasa kanilang mga writings, nasa kanilang mga salaysay, ano yung mga nangyari noon. So kung binabanggit nila na totoo itong historical Jesus na ito, mga kapatid, nagbabalidate yan dito sa written word. Yung ebidensya na yan. Kaya kahit sino pa ang mag-question sa historicity at tututuo bang siya ay nagdusa at muling nabuhay sa mga patay, meron tayong mga eyewitness account, meron tayong mga ebidensya, mga document na nagpapatunay sa katotohanan ng mga salaysay na mababasa natin sa Bible. Ano yung mga tatlong ebidensya sa resurrection ng ating Panginoon? We have the circumstantial evidence. Circumstantial evidence. Ano ba itong circumstantial evidence? Ito yung circumstantial evidence, ha? Meron kaming aso. Tapos, dumating kami isang araw. Pagbukas namin yung pinto, kalat yung damit. Yung Bible ko, hinag-ngat. Yung upuan ng aking ng motor, hinag-ngat yung upuan. Yung mga tsinelas, yung sopa, hinag-ngat. Sino pagbibintangan ko? Kasama namin si Cain. Kasama namin si Bea. Ano yung circumstantial evidence? Nung dumating kami, yung aso na dudusos sa sulok, bagal yung buto. Alam niyo yung aso, marunong din mag-guilty pag alam nila sila, gumawa. Wala nang ibang ituturo eh. Kasi yung mga pangyayari, kung susundan mo, tumatakbo doon. Yun lang yung magiging conclusion mo. Yung mga circumstansya na yun. Umalis kami, walang ibang tao, walang naiwan dito, walang ibang gagawa dito. Wala namang pumasok dito na ang pakay lang ay magkagat ng meron pang kapitbahay na pumasok na doon para nagkating yung tsinelas. May kapitbahay pa nagalit sa'yo, pumasok na doon para nagkating upuan ng motor. Walang gagawa doon. Isa lang may tuturo mo, yung aso. One time, nagigising kami tuwing, hindi ko, parang mga alas 12 yan, lagi tumutog yung piano. Tik! Gising kami. May tumutugtog ng piano. Baka si tatay, tumapas siya. Isip kami, baka mayroong spirito eh. Sumunod na gabi. Tulog ulit. Ting, ting, ting. Tumunog na naman. Alam niyo, isang gabi, kinabahan ko talaga eh. Nung tumunog, sabay
may balik ko sa ko eh, silid ko eh. Nakita ko yung pusa, no? Lumalakad doon sa ipa ng yata. So yung circumstantial evidence, ano yung mga circumstances na nag-lead sa'yo papunta doon sa event na yun? O nagtuturo sa'yo doon sa event na yun? So sa resurrection ng ating Panginoon Kristo, may mga circumstansya. Ano yung mga circumstansya na nagpapatunay? Ano ba yung mga pangyayari? Ano ba yung mga naganap matapos siyang mabuhay na maguli? After 40 days, umakyat sa langit. Okay? Number 1, yung mga pangako niya nangyari. Ano sabi niya? Hindi maibababa, hindi maibibigay sa inyo ang Espiritu Santo. Diba? Hanggang ano? Hanggang hindi siya umaalis. So kung hindi siya nabuhay na maguli sa mga patay at umakyat sa langit, hindi bababa ang Espiritu Santo eh. Pero ano nangyari? Sa Acts chapter 2, ang sabi niya sa mga alagad, manahan kayo sa Jerusalem, hintayin niyo yung pangako hanggang sa kayo ay mapuspos na kapangyarihan mula sa itaas. Then on the day of Pentecost, bumaba ang Espiritu Santo at lahat sila'y napuspos. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo, walang ganung experience. At yan ay circumstantial evidence leading to the truth that Jesus Christ rose from the dead. Ano pa yung circumstantial evidence? Yung pangako niya, di ba? Espiritu Santo. Ano pa yung pangako niya? Yung pangako niya na papatnubayan kayo sa lahat ng katotohanan. Susumbatan niya ang kasalanan. Makakalakad kayo sa panibagong buhay. Magkakaroon kayo ng pagbabago sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Ang tanong, yung mga circumstansya bang yun ay nangyari? Diba? Naganap. Nagbago si Pedro. Naging bold siyang mangangaral. Ano pa? Si Pablo. Di ba si Pablo? Si Pablo nga, hindi niya nakita na-encounter ng physical ang ating Panginoon eh. Na-encounter nga sa daang Damasco na eh. Hindi niya na-encounter ang Panginoon sa kalagayang tao. Ang Panginoon, na-encounter niya ang Panginoon sa kalagayang Espiritu na. Narinig niya yung tinig. Binago yung buhay niya. Hindi siya kabilang doon sa mga orihinal na mga eyewitness. Pero yung nangyari sa buhay niya ay isang sirkumstansya na nagtuturo sa iyo sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Dahil kung walang pagkabuhay na maguli, wala tayong kapangyarihang lumakad sa bagong buhay. Alam niyo bakit? Ang sabi ng Bible, kung paano ang Espiritu na bumangon sa Panginoong Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, sa gayang ding paraan, makakalakad tayo sa bagong buhay. Kaya tayo, ang mga sirkumstansya na nagpapatunay na totoong resurrection. Tayo na tumanggap sa Panginoon. Tayo na napuspos ng Espiritu Santo. Tayo na lumalakad sa bagong buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa atin. Yan ay patunay na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Circumstantial evidence. Ngayon, itong ebidensya ito ay ikaw. Kung totoong si Kristo ay tumatahan sa iyo. Kung totoong si Kristo ay sumasa iyo. Alam niyo, yan ang, dito ako magtatapos. Yan ang diwan ng resurrection. Sa inyo sinasabi po ito, kung babalikan natin yung 1 Corinthians chapter 15.
Ito yung argumento ng mga may question. Ang sabi dito sa verse, chapter 15, verse 12, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Why do some among you? Ibig sabihin, kabilang sa Corinthian Church. Kabilang sa iglesia ito, may ilang mga may question na walang muling pagkabuhay. Meron ba rito kung may question sa resurrection? Wala, di ba? Wala, okay. Pero sa Corinthian Church, may nagka-question na hindi totoo ang resurrection. Sa 13, but if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Kung walang pagkabuhay ng magmuli sa mga patay, hindi sana rin nabuhay si Kristo. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Ito yan. I-context, ano natin, pababawi natin yung sinabi ni Paul sa lingwahe natin, na maintindihan natin. Pagbihira. Magpapakabago ba akong mangaral? Kung hindi nabuhay si Kristo? Itataya ko ng buhay ko? Parang ganun yun eh. Kunyari ako si Paul. Tataya ko ang buhay ko? Mapira kayo. Ilang beses ako nadaan sa kapahamakan, hawparang binilanggo, hinampas, nakagat ako ng ahas, dahil sa pangaral sa muling pagkabuhay. Mapira kayo, magpapakamartir ba yung mga naunang eyewitness? Ang ilan sa kanila ay mga patay na, pero 500 ang pinakitaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa yung ilan. Yung mga alagad, yung ilan sa kanila, pinugutan ng ulo. Mapira kayo, kung dito po yung resurrection, magkakaganyan ba yung mga yan? Magbububis ba yan ng buhay? Nakakuha nyo? Yung sinasabi ni Paul? Sa tingin ninyo, lalagyan ko sa lugar na ito kung ako'y hindi kumbinsido at hindi umaasam tungo sa muling pagkabuhay? Ay, wag na. Sinasayang ko lang oras ko. Ano sabi niya? Our preaching is vain and your faith also is vain. Moreover, we are even found to be false witness of God. Kung hindi yan totoo, ay mga bula ang saksi kami. Yung 500, yung 12, yung 120 ron sa upper room, at yung mga na-convert, pati ako na nakita ko ng mukhaan yung dakilang liwanag doon sa daang Damasco at narinig ko ang kanyang tinig, pati ako ay bulaan din. Because we witness against God that He raised Christ, whom He did not raise, if in fact the dead are not raised. And if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sin. Dito ang tatapos. Circumstantial evidence. Kung talagang naniniwala ka sa resurrection, sino naniniwala sa resurrection? Naniniwala kang namatay siya? Totoong namatay siya? Sabi ng mga Muslim, hindi siya namatay. Ang sabi ng ilan na mga Judaism, miyembro ng Judaism, hindi daw siya namatay. Alam niyo bakit pinidinay nila na hindi siya namatay? Kasi pag na-raise nila yung
argument na siya hindi namatay, walang resurrection. Diba? Kasi ang resurrection, ano yan eh, para yan doon sa patay. Totoong namatay siya. Kahit tanongin mo yung mga doktor, bago pa tinusok yung tagiliran niya, patay na siya. Yung klase ng suffering na pinagdaanan niya, imposibleng makaligtas siya. Imposible. Yung dami ng dugo na lumabas sa katawan niya, hindi ka makasunod. Kamamatay mo talaga yun. So, totoong namatay siya. At nabuhay na maguli. Ngayon, nabasa natin, kung hindi totoong nabuhay siya na maguli, nasa ilalim pa rin tayo ng kasalanan. Naintindihan niyo ba yung sabihin niya? Hindi kayo mabuti ah. Tinanong ko ito kanina, naniniwala ba kayo sa resurrection? Ano ang power ng resurrection? The power of resurrection is to transform lives. That's the power of resurrection. Mag-transform, magbago ng buhay. Newness of life yan. Ang resurrection is symbol of newness of life. Kung ikaw ay Kristiyano, ay kayo mabuti. Magseryoso tayong makinig dahil para sa iyo. Kung ikaw ay isang Kristiyano, sumasampalataya kay Kristo, naniniwala sa buhay na walang hanggan, naniniwala sa resurrection, naniniwala sa kapahamakang walang hanggan. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, tandaan niyo ito. Kung si Kristo ay nasa iyo, hindi ka na dapat lumalakad sa dating buhay. Okay. That's the power of resurrection. Newness of life. Kung talagang si Kristo ay nasa iyo, kung talagang si Kristo ay paniniwalaan mo, sinasampalatayanan mo, imposibleng hindi ka magbago kasi resurrection. You get the meaning? Resurrection. Dead, patay na. Diba? Yung dati mong pagkatao, patay na yun. Yung tanging ikaw, wala na yun, ilibing na yun, pinagsisihan mo na yun. At ngayon, ikaw ay lumalakas sa bagong buhay. Yan ang resurrection. Dapat ikaw ay ebidensya. Dapat ikaw ay circumstantial evidence na si Kristo ay totoong nabuhay na maguli sa pagkatay. Dahil ang kanyang salita at ang kanyang espiritu ay ebidensya sa buhay mo na merong kapangyarihan na gumagawa sa iyo. The power of His resurrection. The proof of resurrection. At marami pang mga tao ang tatawagin ng Panginoon kahit ilan pa, anumang taon pa ang ating mararating. 2025, hindi natin alam kung kailan, 2030, 2035, o kung hanggang kailan pa yung taon na magtutuloy-tuloy. Yung mga taong tatanggap kay Kristo ay merong ebidensyang makikita sa buhay nila. Hindi na sila lumalakad sa kadiliman, hindi na sila lumalakad sa dati nilang buhay, bagkus sineselebrate nila ang isang buhay na na-transform, isang buhay na dati nasa kadiliman, bagkus ngayon nilipat sa kadilalas na liwanag. Sineselebrate nila isang klaseng buhay na noon ay patungo sa kapahamakan, pero ngayon patungo
sa kahariang walang hanggan. Sineselebrate nila ang buhay na dati walang kapayapaan, pero ngayon ay punong-puno ng pag-asa at kapayapaan. If Christ is in you, and the resurrection of Christ is real in your life, anong sineselebrate mo ngayon? Anong pinagdiriwang mo ngayon? Kanina kinanta natin, no more chain, no more bondage. Kasi ang resurrection, ano yan eh, symbol ng ano yan eh, ng chain eh. Ang death is a symbol of chain, di ba? Ang sin is a symbol of chain. Pero ang resurrection, freedom. Or are you still in the bondage of sin? Are you still in the bondage of your feelings? Or still in the bondage of your mind? Ng iyong isipan? O ikaw ay nasa bondage pa rin ng mga gawa ng mundo ito? Pero si Kristo ay nasa iyo. From darkness to light. From death to life. From old self to new life. Tayo natin kumain mga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you
tumawag siya sa atin. Hanapin natin ang kanyang mukha, ang kanyang banal na presensya. And let's cry unto the Lord, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sige, mga kapatid.